Paano nga ba nangyari na ang pananalita ng isang vice-presidente ay nagbago mula sa pagiging formal at magalang, yung tipong harapin sa tamang forum, hanggang sa naging okay lang kahit kulungan? Ngayon, himayin natin ang isang op-ed na sumusuri sa tila pagkakalas-kalas ng pampublikong pahayag ni Sara Duterte. Dito nagsimula ang lahat sa dalawang statement na to na parang galing sa magkaibang tao, di ba? Para sa sumulat ng op-ed, hindi lang to basta pagbabago ng isip eh. Sinasabi niya na ito raw ay senyales ng pagguho, isang collapse of coherence, kung saan yung dating mensahe at yung ngayon hindi na talaga magkatugma. So, para mas maintindihan natin kung paano nangyayari yung pagbabagong to, susundan natin yung 5 yugto na inilatag sa analysis, mula sa maingat na pananalita hanggang sa tila hayagang pagwawalang bahala. Okay. So sa umpisa raw ng lahat ng ito, parang ang kalmado pa ng sitwasyon. Tinawag to ng may akda na maskarang institusyonal. Ito yung phase kung saan mukhang lahat ay sumusunod pa sa formal at magalang na proseso. So, hinati ng analysis ang kwento sa 3 mahalagang yugto. Nagsimula sa institutional phase, dumaan sa procedural phase, at yung pangatlo, na siyang nagpabago raw ng lahat, yung mga interview sa The Hague. Alam nyo, ang galing daw ng diskarte nung una, ayon sa analysis. Yung estratehiya, simple lang, igalang ang proseso, laging banggitin yung tamang forum. Pero wag na wag magbigay ng direktang sagot, parang pinapatagal lang habang pinapanatili yung imahe na mahinahon at sumusunod sa batas. Pero ayun na nga, pagdating ng 2025, dito na raw nagbago ang lahat. Dito na pumasok yung tinatawag na technical na pag-iwas. Ito yung moment na yung mismong proseso na ng batas, yun na ang ginamit na panangga. At ito yung mahalaga ha. Ayon sa op-ed, ibinasura ng Korte Suprema yung impeachment complaint dahil lang sa timing, isang technicality. Nilinawan pa mismo ng Korte na hindi ito pagpapawalang sala, hindi dahil inosente, kundi dahil sa timing. At dito raw natin makikita kung gaano kalakas ang reframing o pag-iiba ng kwento. Isang technicality, isang procedural block ay ipinipresenta bilang isang malinaw na tagumpay na patunay ng kawalang kasalanan. So anong nangyari? Ayon sa op-ed, lahat ng mga mabibigat na issue na to, graft, betrayal of public trust, at yung umano'y banta sa buhay, ay parang bigla na lang tinabunan at kinalimutan. Lahat yan nawala dahil sa tagumpay sa technicality. Okay, at dito na tayo papunta sa pinaka-pivotal na moment, yung sinasabi ng sumulat na naglantad na talaga sa lahat, yung mga interview sa The Hague. Dito raw isinilang ang doktrinang okay lang. Ito yung eksena. Tinutukan ng analysis yung isang tanong na ibinato sa Vice-Presidente tungkol kay Senador Bato de la Rosa at yung posibleng pag-aresto sa kanya ng ICC. At ang naging sagot, eto na yon. Isang pahayag na, ayon sa simulat, ay naging sentro ng buong pagbabago. At yan yung tinawag ng may akda na okay lang kahit kulungan doctrine. Para sa sumulat, grabe to. Ito'y isang moral dislocation. Parang biglang pinaghiwalay yung usapin ng batas at moralidad. Bigla, ang usapan tungkol sa hustisya, sa pananagutan, sa batas, naging simpleng wellness check na lang. Basta buhay ka tumihinga, okay lang. So 'di ba, sa isang sagot lang, parang biglang gumuho lahat ng bigat ng usapin, yung mga issue tungkol sa legalidad, etika, pinsala sa institusyon, lahat yan ayon sa op-ed ay ginawang parang simpleng bagay na lang na hindi na mahalaga. At ito ngayon ang nagdadala sa atin sa sinasabi ng op-ed na pinakamalaking kontradiksyon sa buong narrative. Isang lohika na tila salusalungat. Tingnan nyo to. Ayon sa sumulat, dito makikita yung logic na magkasalungat. Sa isang banda, yung pagkakakulong, okay lang o wala lang. Pero sa kabilang banda, yung simpleng pagtatanong lang tungkol sa pondo ng bayan, aba, isa na raw persecution o pag-uusig. Magkaiba yung bigat na binibigay. Kaya ang tanong ng op-ed, simple lang. Kung okay lang pala talaga ang makulong, bakit kailangang iwasan? Dito raw bumabagsak yung baluktot na logika dahil sa sarili nitong bigat. So, sa dulo ng lahat ng ito, saan nga ba tayo napunta? Well, dinala tayo sa isang sitwasyon kung saan legal na ulit ang impeachment, pero ang dami pa ring mga tanong na nakabitin sa ere.
At heto pa ha, kahit legal na ulit mag-file ng impeachment, ang sabi ng sumulat parang walang nagbago sa diskarte. Imbes na sagutin yung mga tanong, parang mas lalo pang isinasara yung mga bintana. At sa gitna ng lahat ng yan, bumabalik tayo sa isang numero, 125 milyong piso. Ito yung halaga ng confidential funds na sinasabing ginastos sa loob lang ng 11 araw. Saan ba talaga napunta yung pera? Bakit may mga flag ang COA sa gastos? At ano yung sinasabi tungkol sa pag-assassinate sa mga opisyal? Ayon sa may akda, ang mga fundamental na tanong na to ay sinasagot hindi ng katotohanan kundi ng patuloy na pag-iwas. So, gets nyo? Ang hinihingi ng taong bayan, mga katotohanan, datos, kaliwanagan. Pero ang sagot daw ayon sa sumulat ay puro tono, vibes at pangaasar. Sabi ng may akda, hindi na raw ito stratehiya. Isa na itong paglalantad. At dito napapasok yung pinakakonklusyon ng OPED. Hindi pwedeng palitan ng ingay ang pamamahala. Pwedeng gumawa ng gulo yung sarkasmo at mga hinaing, pero hinding-hindi nito kayang burahin ang nakasulat sa mga official na records at audit report. At dito tayo iniiwan ng sumulat sa isang napakatinding realisasyon. Ang issue raw ay hindi lang tungkol sa pera o pulisiya. Ito'y tungkol sa isang mas malalim na problema, ang fundamental na hindi pagkakaunawaan sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pananagutan sa taong bayan. At yun daw, ang tunay na diskwalifikasyon.